Hello, and a blessed day to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. So, as you've noticed, bago na po ang ating pangalan, instead na Christianity makes sense po ay ginawa na po nating Why Christianity. Baka ma-confuse po tayo sa naging former name nito na The Whys of Christianity dati, pero ganun pa rin. Still, we are addressing many topics about Christianity, especially the essential ones, and answering critics dun sa mga nagpapahayag ng mga objections and others against it. Ngayon, mayroon tayong 4 na videos mula kay Mr. Atheist kung saan sasagutin natin ng ilan po sa kanyang mga kapahayagan. So ngayon, dito ang I think ang i-discuss dito ay may kinalaman saan the second coming. Although there are some views na maaring may rapture, may second coming. But take note, ang nasa panig ng Christianity, kahit ano man yung kanila, yung view nila concerning to that matter, they really believe that Jesus will come again. Okay? Ngayon, tingnan natin po ang pahayag na ito ni Mr. Atheist. So, let's go. Sa rapture, may pag-asa pa bang maligtas? Sa totoo lang mga kapatid, Ito ang typical na doktrina sa evangelical or sa mga born again group. Yung tinatawag na dispensationalism. Meron daw 7 dispensation. Ang isa doon, time of innocent, nung time ni Eva at ni Adam. Tapos, kung ano-ano pa na dispensation. Hanggang sa tinatawag na end time. At ang turo nila dyan, ang pasimula ng end time ay yung rapture. Yung daw rapture ay kukunin ni Kristo ang kanyang katawan. Ipinpoint natin yung tungkol sa issue ng tinatawag na dispensationalism. So, from the term dispensation, no? Dispensation is a way of ordering things, an administration, a system, or a management. In theology, a dispensation is the divine administration of a period of time. Each dispensation is a divinely appointed age. So, ang dispensationalism as well ay isang theological system na nire-recognize na ang mga ages na ito ay inordinahan ng Panginoon to order the affairs of the world. May dalawang primary distinctives ito. Una, ang consistently literal interpretation ng Biblia. Lalo may kinalaman sa prophecy. At pangalawa, a view of the uniqueness of Israel as separate from the church in God's program. So, classical dispensationalism identifies 7 dispensations in God's plan for humanity. So, chinek ko po kanina yung tungkol dito. Yung dispensation of promise, dispensation of law, dispensation of innocence, dispensation of human government, dispensation of grace, dispensation of conscience. Yung mga ganyan. So, may point naman siya na 4 yon. 4 ang dispensation, 7. Kumbaga, binabanggit ang dispensation based on what dispensationalism teaches. Yun na nga. Yung una, dispensation of innocence, na kung saan ito yung period kung saan may kinalaman ito kina Adan at Eva nung sila ay nakatira sa Garden of Eden. Ang dispensation of conscience naman ay may kinalaman doon sa time nung nagkasala si Adam and Eve, pinalayas, hanggang sa panahon ng baha. So yung 5 major aspect ay may kinalaman dito sa mga sumusunod. A curse on the serpent, a change in womanhood and childbearing, a curse on nature, the imposing of difficult work on mankind to produce food, and lastly, the promise of Christ as the seed who will bruise the serpent's head. Yan po yung sa dispensation of conscience. Ang pangatlo ay ang dispensation of human government na may kinalaman doon sa Genesis 8. God had destroyed life on earth with a flood, saving just one family to restart the human race. So may kinalaman naman ito sa panahon ni Noah. Then,
Siyempre, after the flood, ayun, yung panahon ng Tower of Babel. Okay? Na kung saan, yung wika ng mga tao, isa pa lang noon, tapos nagkaroon ng confusion because of pride, kasi lalo yung paglikha ng Tower of Babel, ganon. Ang fourth dispensation ay tinatawag naman na dispensation of promise na nakafocus kay Abraham hanggang sa panahon ni Moises nung pinalaya ang Israel mula sa pagkalipin sa Egyptian Empire noon. Bukod dito, yung ikalimang dispensation ay dispensation of law mula sa panahon ng Exodo hanggang sa panahon nung si Kristo ay ipinakot na matay sa cross. Yun naman yun. Samantala, ang ika-anim na dispensation na tinatawag ay ang dispensation of grace. So, ito yung tinatawag na age of grace or the church age. Kumbaga, mula sa panahon ng muling pagkabuhay ni Kristo hanggang sa tinatawag na rapture of the church. So, yan po yung nabanggit doon. At yung panghuling dispensation ay ang millennial kingdom of Christ, na kung saan naghari si Kristo, so to speak. So at this point, kahit pa paano may point naman dito si Mr. Atheist dyan, kasi he always saying in his YouTube videos na dati raw siyang Kristiyano, alam niya yung mga ganito, he claimed to be former pastor, so to speak. But anyway, ano yung view ko naman dito sa dispensationalism? Well, that bagamat masasabi nating secondary teaching ito, so to speak, I think meron pa rin tayong makukuha o matutunan dyan, okay? Lalo sa issue about rapture, so to speak. Also, kung titignan naman talaga natin, lalo sa mga, let's say, yung argument for prophecy concerning Christ's death and resurrection, di ba sabi nga naman ni Kristo na si Kristo na siya'y muling babalik, so to speak. Okay? But anyway, tingnan naman natin ang point dito ni Mr. Atheist. The body of Christ. Yan ay turo at sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya nung siya'y nabubuhay pa dito sa mundo. What I'm noticing that laging iginigiit ng mga nagsasabing mga dati raw Kristiyano na ngayon na atheist. Alam ko yan. Ganito, ganyan. Pero, to claim such statement is not an evidence for their worldview. In fact, it's always, sabi nga ni Dr. Frank Turek, that atheists is stealing many aspects of reality na magme-make sense lamang kung may Diyos talaga to argue against him. Madalas ganyan nangyayari. Sinulatan niya mga taga Thessalonica. Makikita sa 4:16 hanggang 17. Winika niya, unang bubuhayin sa libingan ang mga namatay na mga mananampalataya. Tapos sabi ni Pablo, tayong mga buhay ay aagawin at we will meet the Lord in the air. Kumbaga, ang meeting place ay sa alapaap. At yung the rapture ay pasimula ng tinatawag na Great Tribulation. Nahati sa dalawang panahon. 3.5 years, yung pagsasaayos ng lahat. Kasi syempre, maraming mga pangit na mangyayari. Maraming aksidente, maraming mga bagay-bagay na magaganap pag nag-rapture. At maghahari daw yung Antikristo. Pagdating ng 3.5 years, magkakaroon ng kunyari ay kapayapaan. Pero ang totoo, nagre-reign na or naghahari na yung Antikristo. At pag nag-reign na si Antichrist, after 7 years, doon na raw mangyayari ang pagtatapos ng daigdig. Marami ng pagkakataon sa aking mga video, dinidibang ko ang idea ng rapture.
Even if rapture is not true, yung doktrina, okay? Still, Jesus will come again. Bakit? Kasi malinaw sa sulat ni Apostol Pablo na ine-expect niya na ang pagdating ng Kristo, siya ay buhay. Maging yung mga mananampalataya na kanyang sinusulatan. Kaya niya nabanggit, quote and quote, yung salitang tayong mga buhay. Eh wala naman, namatay na sila't lahat, walang nangyaring rapture. Okay, stop muna tayo dyan mga kaibigan. Ginigit dito ni Mr. Atheist na, wala namang nangyaring second coming na ganyan, o kumbaga, ang pinipinpoint, asan na? Nasaan na si Kristo? Babalik ba siya? Mr. Atheist, pagpamanhin nyo, isa ka ba sa mga tao na may ipinahayag si Apostle Peter na ganito, no? Dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin ang masasama nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa rin pagbabago mula ng likhain ng mundo. Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita at nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. 2 Peter chapter 3 verses 3 to 5. Isa ka ba sa mga scoffers na yan, Mr. Atheist? Kasi tingnan mo, concerning to the said passage lalo sa 1 Thessalonians 4:17, ito yung pinipinpoint na rapture na tinatawag kung saan sinasabi, yung the sudden bodily taking from earth of all Christians by Christ Himself. That depiction in turn is part of Paul's reassurance to the Christians of Thessalonica. He's correcting certain fears and misunderstanding about the end times, including what happens to believers who die before Jesus returns. So, the prior verse describes the rapture as a dramatic event which first involves the resurrection of those believers who have already died. And following the resurrection of departed Christians, Jesus will snatch up living Christians who are left. Being left should not trouble believers, because they are left for only a fleeting moment before Jesus takes them up from the clouds to join, from the earth, to join Him in the clouds of earth's atmosphere. This event will introduce Christians to an eternity in Jesus' presence. Yung terminong clouds na nabanggit o kaulapan ay nagamit yan metaphorically, most likely as a reference to the sky. Alternatively, Paul might mean this as crowds of people, just as it represents a crowd of witnesses in Hebrews 12, verse 1. And at any rate, Jesus' arrival in Earth's atmosphere suggests He offers Christians safe passage through the devil's territory. So, kumbaga, Paul makes it clear that this meeting is in the air and not on the literal surface of the earth. Kaya nga kinukonsidera na yung rapture ay masasabing separate event sa talagang second coming ni Kristo. And when Jesus fully returns to earth a second time, He will do so leading the armies of heaven according to Revelation chapter 19 verses 11 to 16. Ang point dito ay simple lang. Sa mga sinabi dito ni Mr. Atheist ay ito, ganito yung point kita mo, nasaan si Kristo? Bumalik na ba siya? O hindi, di ba? So, hindi. So, naging atheist na ako. Parang ganun yung point. However, is there any good reasons to believe in this kind of argument? Still, even if the rapture really happened, sige, sabihin natin, it does still,
yung pangako ni Kristo na siya'y muling babalik, mangyayari talaga yan. Ngayon, tignan naman natin yung susunod na video. So, ewan ko, tumagal ba ito ng isang, ewan ko lang. Kasi baka, ma-copyright tayo. Pero babasahin natin to. Bakit parurusahan ng walang katapusan ang mga taong di naniniwala sa anak ng Diyos, ganoong siya naman ang nagpasya na isugo ang anak at mamatay? Di naman natin dinedemand yun, di ba? Illogical. Alam nyo, first answer, simple lang. Bakit pinarurusahan yung mga taong ayaw ng gospel message? Because they decided not to believe it. Hindi po dahil pinipersa ito ng Diyos or whatever. Pangalawa, Jesus came 2,000 years ago to be the Lamb of God who takes away the sins of the world. Totoo, hindi naman natin dinedemand yun. Ito po ay pasya ng Panginoong Diyos, hindi po pasya natin. Kaya, that's not even illogical. Lastly, ito yung challenge ko sa mga atheists na ganito magtanong. Ano po ba ang inyong pong moral standard para masabi natin na illogical ang ginawa ng Diyos Ama na pagsugo sa anak? Well, hindi ko na papatagalin to kasi one minute to pero puro tugtog. Okay, let's go to the next one. What? Ito, sa ibang topic to eh. Madalas sabihin ng mga theist or naniniwala sa Diyos sa aming mga atheists, sabi nila ganito, if ever naman na hindi totoo ang Diyos, wala namang nawala sa amin. Samantala, kung totoo ang Diyos, kawawa kayong mga atheists kasi walang pagsansala kayo ay mapupunta sa walang hanggang pagdurusa. Samantalang sa amin, wala lang, mamamatay lang kami at quits lang, kumbaga. Okay. Malamang marami siyang mga kino-comment dito pero gusto kong mag-focus sa mga sinasabi nito na Jesus myth daw. His birth was a myth daw. Ang kanyang ministry daw ay myth. Ang kamatayan daw ni Kristo ay myth. Ang kanyang muling pagkabuhay daw ay myth. He's never coming back because he's a myth. Guys, sa dami po ng mga presentation po natin, sa dami po ng mga research papers na nagpapatunay that Jesus really existed, we have rational reasons to believe that Jesus really existed on the first century. That Jesus was born to the Virgin Mary, fulfilling messianic prophecies in the Old Testament. Nangyari talaga yung ministeryo niya noong first century. He died on the cross. Nangyari yan publicly. And he rose from the dead on the third day. And if God exists, if Jesus had risen from the dead, then meron po tayong assurance na si Kristo ay muling babalik. So we have good reasons for that. Maybe, if the Lord wills, kung sakasakali, payagan, paunlakan tayo na magkaroon ng dialogue or debate concerning to this issue. Did Jesus really existed? So far, yun pa naman. At nawa kung matanggap po niyo yung ating hamon, then let's discuss this. Anyway. Ito ang aking reply. Paanong walang mawawala sa'yo since yung life mo ngayon ay pinamumuhay ay magiging hindi normal?
alam natin si Jesus Christ, ang kanyang mga demand sa kanyang mga followers ay hindi lang yung i-give up mo trabaho mo, yung relationship mo, even yung kapamilya mo kung kinakailangang itatakwil mo for the sake of Him. Out of context na siya lalo. Ina-assume kasi dito ni Mr. Atheist, kita mo, nag-demand si Kristo, ganito, blah, blah, blah. Pero kung atheist ka, asan ang moral standard mo? It only pointed out that at the end of the day, Jesus is God. Anyway. Now, even your own life, kinakailangan isurrender mo, ibigay mo sa Kanya. Meaning, gusto ni Jesus ay mabubuhay ka round the clock na nakadedicate ka sa Kanya. Because Jesus really claimed to be God. That's simple. Yung oras mo, yung pag-iisip mo, yung strength mo, yung soul mo, maging yung iyong, sabi nga, career sa buhay, i-give up mo. Kasi yun ang challenge niya sa mga followers niya. Na sabi nga niya, kung gusto mo talagang sumunod sa Kanya, yung may pagkakataon, hinihingi niya rin, yung lahat ng wealth, ibenta, at yung pinagbenta. Talking about doon sa binatang mayaman? Ay sa record kung saan ipinahayag ni Kristo yun sa kanya, doon sa mayamang yun. Ipamigay sa mahihirap, saka sumunod sa Kanya. And yet, yung rich guy, umalis. Bakit? Napakayaman. Context po, no? I don't know, yan yung laging binabanggit nila mga nag-argue against the deity of Christ But anyway, nagtanong po yung mayaman kung ano yung gagawin para makapagkamit ng buhay na walang hanggan. Si Christ naman, pinipinpoint niya yung mga commandments like, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, the rest of it. Tapos, ipinagmayabang ng mayamang lalaki na nagawa niya yun lahat. Ngayon, sinabi ng Lord na para makapagkamit ng eternal life, yun. Yung wealth, ibigay, ganito. At tapos niyan, sumunod kay Kristo. Pero nalungkot yung lalaki kasi nga, napakayaman niya. Ang point doon, simple lang. Everything here in this world, mapaparam yan. Sabi nga ng mga broken-hearted dyan na magsyota, na naghiwalay, walang forever. At aminin man o hindi ito ni Mr. Atheist, sa mundong ito, wala talaga matatawag na forever. Ano ba ang kwenta na mayaman ka nga, marami kang bahay, marami kang kotse, marami kang sasakyan. But at the end, if you will die, sino makakapagkamit niyan? Madadala mo ba yan sa huling hantungan? No. But if God exists, if Jesus rose from the dead, then we have hope of eternal life. Yan po ang reality dyan. If God exists. So, ang problema dito sa claim na ito ng ating kaibigan ay simple. Nag-assume siya ng kung ano ng standard para masabing napaka-nonsense daw yung tungkol sa Christianity, blah, 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 whatsoever. Pero as an atheist, ano bang purpose niya sa buhay? Sa mga atheist friends natin na nakikinig sa atin, ano bang layunin ng inyong buhay? Pinakalayunin. Anyway. In other words, kung susundin mo pala yung ganong Jesus o di kaya Lord, magiging walang kwenta na ang iyong buhay. Did you know that? Mr. Atheist, how did you know that? Come on, my friend. Alam mo po na nagkaroon ng malaking positive impact
ang katuruan ni Kristo sa kahit anong aspeto ng buhay, especially in ethics, science, medicine, education, you name it. Paano mo nasasabing walang kwenta? Magiging hindi normal at getting worse kahit yung life mo, even your wealth, maapektuhan dahil sa yun ang demand niya o hinihingi niya. Because Jesus knows better than us. Alam niya kasi na tayong mga tao, pagka na-fault tayo doon sa sinasabing kasakiman sa salapi at iba pang kayamanan, He knows that na pagka yun ang inuna natin, yung kayamanang panlupa, saan tayo mapupunta? Saan tayo madadala? Siyempre, magkakaroon ng pagiging sakim. So, Mr. Atheist, you're not doing good job at all. And then what is your moral standard para sabihin yan? Tapos yung pala, meat lang siya. How sad. How sad. Alam mo po kung ano mas nakakalungkot? Kung walang Diyos, walang kwenta ang buhay ng tao. Yan ang totoo. Let's go to the last part. What? Final, baseball, or basketball? Ito yung mga comment na ayaw i-analyze o ayaw pag-isipan yung aking mga sinasabi sa aking content. Dahil ayaw pag-isipan, ganyan na lang sasabihin. Mayroon ding mga iba pang mga Christians na may sense pa rin pagka makipag-argue. Kaso, kapag ine-expose ang mga argument mo, ang excuse mo, o bakit po nilalantad yung content ko sa FB ganito, sa YouTube ganito. Guys, we are living in this world na may kalayaan na gamitin ang mga ganitong platform to present good reasons why your belief is true or not. But anyway, sinasabi niya, rapture will not happen. Then so what? Still, Jesus had risen from the dead and He will come again. So, nasaan yung debunking dyan, Ginoo? Nothing. Well then, kung mapapansin po natin, wala pong proper debunking yung ginagawa niya. At kung mapapanood nyo po yung mga videos niya po sa TikTok, most of his claims were just silly assumptions against Christianity. But he never present good reasons why his belief is true. Well, to Mr. Atheist, better luck next time sa pagbibigay ng mga panibagong argumento.